The views and opinion expressed this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views and the position of Bayanihan Broadcast Media and the management. Good day, televiewers. And now let's welcome your host for this show, Gilbert C. Magandang gabi po sa inyong lahat. So welcome po sa aking show sa Himig Katha at iba pa. So bago po tayo mag-umpisa, kailangan muna po nakalagay yan sa ating Biblia. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So bago po tayo mag-umpisa sa ating programa sa Himig Katha at iba pa, tawagin ko muna ang aking kasama, si Bishop Solomon, na magbibigay po ng prayer. Tayo po ay manalangin. Sabi po doon ay prayer is more powerful than preaching. So prayer means talking to God. So let us pray. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Creator of the heavens and the universe, the God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac. At salamat din, Ama, sa iyong kaisa-isang anak na si Jesus na nabayubay sa cross. And without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Sabi mo po sa iyong salita sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa lahat pong nakikinig sa oras na ito, kami po ay namamahagi ng salita ng Panginoon na libre at walang bayad. At dalangin ko po na magtagumpay po ang bawat isa kahit sa nakikinig sa programang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, ayan yung mga kaibigan, talagang kailangan natin unahin muna ang ating Panginoon. At hindi lang po yan, samahan niyo ako sa aking isang oras na programa dito sa Himig Katha at iba pa. Ako po ang inyong host, si Mr. Direk Gilbert C. po, na nag-aanyaya sa inyo, sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon live sa kanilang mga Facebook live at sa mga kaibigan natin na nakikinig. So, welcome po kayo at mag-enjoy lang po tayo ngayong hapon. So sa ilang patalastas muna, commercial break muna tayo. Standby ka lang sa second part tayo. Magsikan muna kami ng isang guest. After nyan, ikaw naman, magbibigay ako dyan sa'yo, tatawag ako. Sige, God bless, God bless.
Yan po, magandang gabi ulit po sa inyong lahat. Dito lamang po kayo tumutok sa aming programa sa Himig Kata at Iba Pa. Ako po si Direk Gilbert C. So, nakita po ninyo ang, narinig po ninyo pala ang awiting Kaibigan. Yan po ay aking career single kung saan po inilabas po ng Viva. At nandyan na po sa mga Spotify, sa lahat po ng mga platform po. Pwede po ninyong, pwede kayong kumuha ng kopya at magkaroon po kayo ng souvenir ng aking mga songs po. So, bilang isang composer po, iniimbitahan ko rin po ang lahat ng mga composers na marunong gumawa po ng mga kanta, mga yung talagang magaganda rin ang mga songs nila. Pagkakataon po ninyong pumasyal dito po sa amin sa Bayanihan Broadcast Media po. Talagang dalhin po ninyo ang inyong mga song at ating bigyan na buhay po dito sa aking programa po sa Himig, Kata at Iba Pa. So mayroon po akong special guest talaga po. Ito po siya ay isang bishop. Wag ko na patagalin. So let's welcome Bishop Liego Solomon. Salamat po na ako po ay naandi dito sa Bayanihan Broadcast Media sa Quezon City, sa 4th West Avenue, sa Narsan Building. Narsan, yes. So, salamat po na ako po ay wini-welcome ni Direk Gilbert. Yeah. Kasi actually po talagang ito si Bishop is medyo sobrang busy kaya mahirap huli. Mahirap hanapin. Actually salamat naman na pinagbigyan ako ni Bishop Liego Solomon ngayon na makasama ko siya dito at actually po siya po ang magbibigay lagi ng prayer sa atin, so makakasama rin natin dito sa ating programa po sa Himig Kata at Iba Pa. Ang Himig Kata hindi lang po puro musika, ito po ay isang variety show na kung saan po talagang dapat mag-enjoy din kayo at marami pong kasamang mga surprise guest para sa inyo. So welcome ko ulit po si Bishop Solomon. Bishop, kamusta na? Mabuti naman po. So buti na nakapunta ka dito, natagpuan mo rin. Opo, at medyo naligaw-ligaw lang ng konti kanina pero sa tulong ng Wish, natagpuan din ang... high-tech na talaga, Bishop. Ano? Talagang ganun talaga ang... wala na tayong magawa. Talagang generation na eh, no? Dati ang panahon natin pag naglalakad ka, ang lagi kong lang dala, si letter T, si tanong. Panay tanong. Totoo yun. Pero ngayon, wala na. Talagang mag-ano ka na lang sa Waze, di ba? Sa maps. Sa maps, yan, mga ganun. So, talagang grabe. Pero, talagang ganun talaga. Nag-i-improve naman ang mundo, nag-i-improve naman ang lahat. So, talagang yun ang kasabihan na kahit anong mangyari, pero wag nating kalimutan si Lord, di ba? Si Lord God, talagang siya po ang ating gabay sa araw-araw, sa bawat oras. So, sa tagumpay man, sa kalungkutan, kasama natin si Lord Jesus, di ba? Tama po yan. Yan. So, may mga, ano ngayon ng pinagkakabala natin na Bishop sa ngayon? Actually, nagsiserve ako kay Senador Manny Pacquiao bilang katulong. Okay. Taga-timpla ng kape. Nag-assist, okay. Habang siya naglalaro siya ng chess. Pero parang narinig ko yata, Bishop, yung mahilig si Senador Manny Pacquiao sa maglaro ng chess. Opo, dito sa Jinsan din at saka dito din sa Forbes Park. At saka di ba? Pagka marunong ka mag-chess at kalaban mo siya at nanalo ko, may premyo ba? May premyo? Meron po. Meron. Baka pwede ako lumaban kaso baka intro lang, wala na. Diba? Sana makapasyal din si Senador sana dito, ma-invite natin. Opo, harinawa. Oo, si Lord na bahala dyan. So, Bishop, pagka ganun, so anong pwede nating ma-advise na
from biblical or sa Bible ngayon, dahil natural, alam mo, ang mga kabataan natin ngayon is medyo napapalayo na sa Biblia. Mas more in, alam mo na, anong tawag dito, yung gadget, di ba? Opo. So, ano ma-advise natin? Mahilig siya mag-share ng Word of God. Lalo na sa mga kausap niya, maririnig mo sa kanya Word of God talaga. At talagang lagi siyang nagbabasa ng Biblia. si Senador Manny Pacquiao. Wow. Senador, saludo ako sa iyo dahil talagang ikaw ang isa sa sugo ng God natin. Meron diba? siyang gift of discerning din sa nabinigay kaloob sa kanya ng Diyos. Wow, talagang Siguro mga 3 times binabasa niya ang Biblia a year. a year. Araw-araw nagbabasa ng Biblia. Meron talagang oras na nagbabasa niya ng Biblia. So talagang ano siya, no? Talagang actually sa akin naman sa nakita ko talaga sa buhay ni Senador Manny Pacquiao. Opo. Ano siya sabihin natin talagang Gifted. gifted. Siya. Talagang binigay ni Lord ang the best sa The kanya. best, Pero yung nakita ko naman, ang puso niya tunay. Tunay, At tapat sa tao naman. sa Diyos. Sa Diyos. At saka to serve people din. Tumutulong naman talaga siya. Alam mo naman, di naman natin maiwasan yung mga marites. Minsan iba yung balita. Pero ang totoo niyan, iba yung ginagawa. Yung tama ang ginagawa ni Senador, di ba? Tama po yan. So, yan. Sana, Senador, sa Himig Kata, magkantahan tayo dito. Someday somehow ma-invite natin siya. Sana ma-invite natin at kantahin natin yung ano ba yun? Para sa'yo, ang yun. laban na to. Yun ang talagang kanta niya. Siyang gumawa nun Alam ko siyang nag-compose. Si Lito Camo pala. Siyang gumawa. Siya talaga ang composer. Okay, talagang. Tapos kinanta na lang ni Freddie Aguilar yun. Nakanta rin. Okay. Alam mo, yung kantang yan, laban, yung parang talagang inalay niya sa Pilipinas nung bago siya lumaban, di ba? Opo. So, talagang salamat naman, Bishop, na talagang nag-meet na tayo. At yan mga kaibigan, meron po akong ipopromote na pelikula. Abangan nyo yan. Good Name Red, Biblia ang kakampi ko, starring Luisito Espinosa, ang ating world champion dati rin. So, at kasama ang aking introducing artist, si Gallio, Mr. Gallio yan. Andrew Gallio yan. Ang pangalan niya pala, Andrew Gallio. So, abangan nyo yan. Talagang, it's a story of a man na talagang lumaban, pero ang kanyang lakas ay galing po sa Biblia, sa salita ng Diyos, na talagang pag lumaban siya, nananalo siya dahil parang the story of David and Goliath. Ganon. So, abangan ninyo yan mga kaibigan. Talagang ilalabas ko po yan. So, yan. Supportan lang natin ang sarili nating musika, ang sarili nating pelikula. Di ba? Dahil tayo mga Pilipino, magagaling po tayo. Kahit saan tayo dalhin. Talagang proven na ang kakayahan ng Pilipino. Di ba? Mabuhay ang Pilipinas. So, may isa pa akong katanungan na Bishop. Ngayon, may balita ka, anong pinagkakabalan ni Senador Manny Pacquiao? Mahilig siya sa big bikes, at the same time, meron ding dinadaanan niya yung mga kakilala niya, mga mayors. Balita nga, bukas, papuntang Lawag na naman siya. Talagang sa sobrang busy. Pagkatapos niyan, ay papunta siya ng Visayas. Kami naman ay maiiwan diyan sa Forbes Park. Forbes, yan. Kami ay nagsiserve din sa kanya bilang taga-timpla ng kape, at pagkatapos back up. Alam mo, Bishop, may isang kwento ako niyan kaso mamaya ikwento ko yan. Nakakatawa to. Yun yung di ba sabi mo kahit taga-timpla ng kape. Actually si Bishop ay talagang man of God din to. Yun nga, yung minsan wag natin, kasi tayo mga Pilipino mahilit maghusga na, di ba? Minamalit natin something na ay ganun lang pala siya, ganun. Wag po. Kasi lahat ng bagay na ginawa ni Lord may dahilan
at talagang lahat tayo may binigyan ng kung anong mayroon tayong gift, maliit man yan o malaki, dapat may respeto at talagang mahalin din natin ang kapwa natin, di ba? Opo. So, sige Bishop, isa pa, ano bang words mo na pwedeng mabigay sa mga kabataan pala? Yung advice sa kabataan ngayon na, kasi nakita ko, Biblia at saka gadget, mas pipiliin nilang gadget. So, minsan nawawala na ang spiritual sa Biblia. So, ano bang dapat gawin ng mga kabataan na to? Para sa mga kabataan, dapat lumingon sila sa Diyos. Yan. Sabi po doon sa salita na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, yung added parenthesis doon sa pangangailangan nila. Mostly sa pangangailangan nila, sa gadget nila natatagpuan. Pero may Diyos pala na mas mahigit pa sa gadget. Sa gadget, di ba? Kaya yun po mga kaibigan, kaya in-invite ko si Bishop para makabigay naman ng konting idea sa ating mga kabataan kasi talagang mahirap na ngayon. Medyo nawawala na sila sa sirkulasyon. No? So, alam niyo mga kaibigan, ibalik ko lang, sample ko lang yung nangyari sa California, Hollywood. Lahat po, sikat yun, may pera, famous, talagang nandoon na lahat sa kanila. O sinubukan nila si Lord, kinutya pa nila. O ano ang nangyari? Hiniram ni Lord lahat ngayon sa kanila, di ba? Nagkasunog. Lahat, wala silang na-save. God reminded him na talagang mahal sila ng Diyos. Kasi talagang mahal sila ni Lord at saka hindi lang mahal. Mahal na mahal talaga dahil kung hindi sila mahal ni Lord, talagang pababayaan na sila pero binigyan lang sila ng konting leksyon pagkakataon para makilala naman nila ang ating Panginoon. Di ba? Tama ba, Bishop? Opo, kasi wala pa namang judgment day. So may chance pa talagang humingi ng tawad sa Diyos. Yes, dapat. So, sige Bishop, tuloy lang tayo. Tuloy tayo sa programa natin dito sa Himig Katha at iba pa. At mayroon po akong special guest din na isa mamaya galing po sa Help Pilipinas Party List. Siya po ay, ang meaning ng HELP is Health Education Livelihood Program, kaagapay ng bawat pamilyang Pilipino. At yan po ay si Congresswoman Mildred Vitangcol. Mamaya po makakausap natin live po dito sa aking programa sa Himig Katha. So dahil po medyo umiinit na ang ating programa, commercial break muna tayo. Yan, gawa ko yan. Ako gumawa niyan. Sa sari-sari pasalubong may biskuto, mayroong ugoy-ugoy, ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. Tatay, kay ate at kuya, pasalubong para sa inyo. Kay nanay at tatay, kay ate at kuya, pasalubong para sa inyo. Sa sari-sari pasalubong may biskuto, mayroong ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. Sari-sari pasalubong may biskuto, mayroong ugoy-ugoy, ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. So magandang gabi ulit sa inyong lahat. Welcome sa Himig Katha at iba pa, di ba?
Kung sa bagay, ang talagang kailangan natin sa ating buhay ay talagang ang ating Panginoon. Walang higit sa Kanya kundi siya lang talaga dahil lahat tayo babalik sa Kanya. So mamaya babalikan natin si Bishop. So kakanta muna ako ng isang kantang live. Okay ba yun, Bishop? Kakanta ako ng live? Okay na, okay ito yun. Okay, so bago natin ibigay po ang ating bisita po, yung ating guest. Actually, boses lang niya maririnig natin, pero makikita natin siya live. Kasi ano naman ngayon talagang kahit saan ka magpunta, mabibideo ka. Okay, so sa Messenger po. So, yan, supportahan po natin ang Help Pilipinas Party List po na kung saan talagang under po kay Congresswoman Mildred Vitangcol. So, ma'am, ready lang po kayo dyan dahil after nito, baka tawagin na kita. And I would like to shout out also clearly Eteri sa Antipolo. Shout out ko po si Banji, Baby Girl, Brenda, Vincent, at ang katabi nilang Notary Public dyan, kay Michael and Company. At binabati ko rin, sinashout out ko rin ang Janice Printing, si Christina Balita and family, ang kanyang mga anak, si Aliyah, Jolian, Aljo, Mary, Allen, yan ang Balita family. So, at una pala, talagang yan ang wag dapat natin kalimutan. Binabati ko pala ang talagang founder po ng CIA, ng Bayanihan Broadcast Media po. Ay walang iba po ang ating founder president, si Mr. Efren Rafanan Sr. po. Siya po ang founder nito at hello rin po sa kanyang may bahay kay Ma'am Rafanan. Yan. So, thank you so much din kay Ma'am Nancy Assessor. Siya po ay Vice President ng NCR. Yan. At sa lahat po ng CIA group po, hello and have a good time ngayong hapon po sa aming show sa Himig Kata at iba pa. Di ba? So, kakanta po ako ng live talaga. Okay, so bago po natin tawagin ang ating special guest na si Congresswoman Mildred Vitangcol, talagang sana suportahan po natin ang Help Pilipinas Party List. Talagang maganda po ang kanilang project po para sa ating bayan. And also hello and shout out to One Movement kay founder, Chairman Marlon Mendoza sa One Movement po. Hello, nandyan po kayo sa Matambungkay at sa Kabalikatan po kay Sir Louie Balbago. Hello sa iyo, sir. Kay Diamond, hello sa inyo dyan. Shout out ko kayo talaga ngayon dahil nag-enjoy kayo dyan sa Matabungkay. So, enjoy lang po kayo dyan and have a good time habang nakikinig at nanonood po kayo dito sa amin sa Himig Kata at iba pa. So, thank you so much na talagang salamat kay Lord na binibigyan niya ako ng chance na makapag-share po ng konting kasiyahan para sa lahat po. Okay? Kakanta po ako sa inyo ng isang live. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much things you have to go through. Find the girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. It was once like you are now, but I know it's not easy to become when I found something's going on. Take your time, think a lot, think of everything you got. For you is always been tomorrow that you're dreaming.
dreams me not. How can I try to explain when I do the things you do again? It's always been the same, a same old story. From the moment I could talk, I was told just to listen by the way. And I know that I have to go away. I know I have to go. It's now time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much things you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. It was once like you are now, but I know it's not easy to become. When I found something's going on, take your time, think a lot. Think of everything you got for you. It's always been tomorrow that your dreams me not. It's our time to make a change. Just sit down, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much things you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cry, all the things that I knew inside, it's hard, it's harder to ignore it. If they were right, I agree. If they're not me now, there's a way. And I know that I have to go away. I know I have to go. Yan po ang magandang awitin galing po sa Father and Son. Yan, di ba? Talagang yan po ang awitin na talagang ang tatay ay parang sinasabihan ng anak na huwag ka munang mag-asawa, anak, mag-enjoy ka. At kung mag-asawa ka man, piliin mo ang tamang tao para sa iyo, di ba? Ganun yun eh, hindi yung kunting kinalabit lang eh. Kasal agad eh. Pero talagang tama po yan. Maganda ang awitin na yan ng na Father and Son ang title niyan eh. Ang kumanta talaga niyan, Cat Steven. Yan. So, magandang gabi po ulit sa inyo. Welcome sa Himig Kata at iba pa. So, sina-shoutout ko pa rin po ang mga kaibigan ko na nanonood po dyan, especially sa Batch 86 sa Iloilo City. Ang mga classmates ko. At mamaya babalik po tayo kay Bishop, mag-uusap po kami. Pero habang inaayos po, parang medyo nagkaroon po ng technical problem. Pasensya na po, pero talagang sabi nila, the show must go on. So batiin ko muna po ang aking mga kaibigan ulit na talagang kasama ko po sa show, sa Himig Kata. Shoutout ko muna, Claire de Iteri Antipolo, kasi Ma'am Vanji, Baby Girl, Brenda Vincent, yan. Sa Notary Public, kay Michael, at ang kanyang mga kasamahan dyan. Sa Janice Printing, kay Christina Balita, Family Aliyah, Julian Aljo, Mary, and Allen, yan. At sa Founder Efren
ang ating founder na talagang mabait po to, matulungin, makadiyos, makatao to. Talagang nasa puso niya ang pag-serve po sa mga kapwa natin na tumulong. Ang ating founder po si Mr. Efren Rafanan Sr., CIA Bayanihan Group. Yan, si Ma'am Nancy. At ang Accessor Vice President natin ng NCR. Yan. So, at binabati ko rin ang Rainbow Ark of Prayer Tabernacle na matatagpuan po sa 15 San Jose Street, Barangay San Isidro, Antipolo. Ang hello po kay Reverend Omar Dalumpinis, kay Pastora Becky Dalumpinis. At sa aking mga kasamaan dyan, sa church namin po, si Rico Grandpa, Mark Lloyd, Joseph, Roderick, and Jess Tony. Ayan. At especially, binabati ko rin, sinashoutout ko ang One Movement, si Chairman Marlon Mendoza. Sa sari-sari pasalubong may biskucho, mayroong ugoy-ugoy, ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. Tatay, kay ate at kuya, pasalubong para sa inyo. Kay nanay at tatay, kay ate at kuya, pasalubong para sa inyo. Sa sari-sari pasalubong may biskucho, mayroong ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. Sari-sari pasalubong may biskucho, mayroong ugoy-ugoy, ang sarap nito. Tatak Ilonggo, di kalidad ito. Wow, ang sarap nito, bitbitin nyo na. Po ay siya po ang behind po sa Help Pilipinas Party List. Introduce ko na po si Dr. Mildred Vitangcol. Congresswoman, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan po. Dito po kami sa Palawan ngayon ay medyo malakas po ang ulan, kaya pasensya na po at medyo maingay ang aking kung saan ako ngayon. Di bali, Congresswoman, basta someday makapasyal ka na talagang live na maganda, yung live talaga. Di ba? Makita talaga ang magandang puso mo para sa bayan at saka talagang pag-usapan natin, may ilang tatanong lang ako sa iyo na regarding kung ano talaga ang ibig sabihin ng Help Pilipinas Party List, bakit nagkaroon ng party list na ganito. Ano ang aim, ano ang mission at vision nito, Congresswoman? Magandang hapon po, Direk, at salamat din sa tanong ngayon. Yun po ang Pilipinas Party List po ay isang organisasyon na kung saan ay nagsisimula po kami as an NGO. So ngayon po, pag-isipan ng grupo na pumunta sa serving the public because maramihan po sa ginagawa po natin ay humanitarian services. So ang health po, ang ibig sabihin is an acronym na yung HI health, tungkol sa kalusugan. E is for education, and then L is for livelihood, and P is for other programs po. Halimbawa, yung mga concerns ng mga komunidad na wala po din sa tatlo, pero pwede po natin tugunan at pwede natin pong
pagtulong-tulungan na bigyan ng solusyon, yun po yung priority po ng ating organisasyon na Help Filipinas Party List. Ayan. So, bali po talagang talagang alam ko, Doktora, na talagang sa puso mo talaga ang tumulong dahil, di ba, sumasakit ka ng buhay. So, di ba, as doktor, ganun naman talaga, di part ng ano natin, hindi lang buhay ngayon, talagang buong bayan, handa mong pagsisilbihan, di ba? So, ano yung pinaka nito, yung help. So, ang ibig sabihin ng help is sana ba 'yon? Kaagapay ng bawat pamilyang Pilipino 'to, di ba? So, ang ibig sabihin ng help is wealth, kaya naman layunin ng aming samahan ay makatulong, mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. At saka sa edukasyon din po, talagang kasama po sa inyong proyekto at livelihood programs. Ano naman ang mga livelihood programs? Sa ngayon po, tumutulong po tayo sa program ng, alam niyo naman po yung TESDA, no? So may mga partnerships po tayo ng other organizations na kung merong gusto magpa-training, i-refer natin sa TESDA. At saka sometimes, laging po sila kakayanan para magkakaroon ng registration. So, isa din po yan sa ginagawa natin tulong sa ating mga gustong magkaroon ng training. At saka yung livelihood po, marami po tayong nagagawang projects sa fishing. May mga nabibigyan na po natin, excuse me, yung mga fisher folks po dati na binibigyan po natin ng fish nets at saka binibigyan din po natin ng iba, may mga bangka po tayo na dinay. So, para po magkaroon po sila ng hanap buhay. Ayan, so talagang namigay na rin po pala kayo ng mga ganun. So maraming tao na palang natulungan ang Help Filipinas Party List. Opo. Ayan. So, nandyan po pala kayo, Doc, sa Palawan. Sarap naman yan. Sana na makapunta rin ako dyan. Ang punta po namin dito ay magkaroon kami ng outreach kanina doon sa PDLs, yung sa mga prisoners sa Taytay Rizal, kasi ito po yung mga areas na mga malapit na Valentine's Day, so binibisita namin sila para po magkaroon ng konting kasayahan at malaman nila na may mga taong nagmamahal sa kanila in spite of their situation. So, yun po. At saka ngayon, dito sa city ng Puerto Princesa, meron po tayong konting pulong-pulong para po magpaplano po ng mga other projects na pwede po natin gawin. Kasi very active rin po pa ako sa Rotary. So, marami po tayong partners na pwedeng tumulong sa mga projects. Ayan. So, ayan mga kaibigan, ang Help Filipinas Party List talagang kailangan po natin ng katulad ni Congresswoman Dr. Mildred Vitangcol. Dahil talagang ang puso niya, hindi lang yung pusong mapagmahal sa pamilya, kundi may pusong mapagmahal sa Diyos. Yan ang kailangan natin mga kaibigan. Kasi, di ba, Doktora, kailangan natin talaga si Lord, di ba? Kasi siya yung... Amen! So, siya talaga po ang ating buhay. Talagang siya ang ating lakas at siya rin ang ating babalikan. Di ba? So, Doktora, ano pang mga ibang pinagkakaabala nyo ngayon? Kasi, medyo parang busy ka na yata. Hindi ka na yata mapasyalan. Pwede ka bang mapasyalan din sa opisina nyo? Ganon? Pwede ka? Bihira po akong nasa opisina. Tayo ay umiikot para po makakasalimuha yung mga taong mga sumusuporta sa atin at para makapagpaplano po tayo sa mga bagay-bagay na kung ika-aayos at ikatutulong sa mga communities po. May mga tao tayong mga tinutulungan sa ngayon. So, hindi naman dahil sa malapit na pong election ay yan lang po ang ginagawa natin.
talagang tuloy-tuloy po yung ating pagtulong sa kapwa. Ayan, talagang ano yan to serve people is the mission, but the most of all, yung totoong katapatan para sa bayan. Di ba? Tama ba, Dr. Opo, alam naman po natin, opo, direct, ang serbisyong makatao at saka serbisyo sa bayan ay serbisyo natin sa Panginoong Diyos yun. So, ang dito naman pala po sa health na to, na project po ninyo sa Health Pilipinas Party List, yung health, yung kalusugan, paano ba silang may pipil upan sila, paano nila makamit to ang project ng para sa kalusugan? Sa ngayon po, at sa ngayon, gumagawa po tayo ng organizing medical missions po. At hindi lang naman po ito ngayon po ginagawa, kundi ang ating mga grupo ay talagang matagal na po tayong nag-reach out po sa community through medical missions. At sana po kung makaupo tayo sa Kongreso, meron po tayong tuloy-tuloy na sustainable na program para sa kalusugan. So sa ngayon, we're just bridging the gap. Pero pagbigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord na mapili tayo ng taong bayan na maniwala sa atin para po tuloy-tuloy ang servisyo natin sa pangkalusugan, lalo na sa mga areas na marginalized na hindi po napupuntahan at may limitasyon po ng mga medical services, dental services at saka sa pag-alaga ng mata at iba pang mga kailangan kagaya ng kulang sa maintenance medication. Marami pa po tayong mga kababayan na every time na umingkot kami na kailangan po talaga ng ganyan. So kung mayroon na po tayong opportunity po na magkaroon ng mas magandang programa, yun po ang ibaba natin programa para sa ating mga kababayan na nasa laylayan. Yes, talagang yan ang talagang dapat po ang Health Pilipinas Party List po ay tulungan natin mga kaibigan. Talagang maganda po ang adhikain nila. At alam ko si Doktora talagang binigay niya na ang kanyang best para sa atin. Kaya mas dapat suportahan po natin. So last words na itatanong ko, Doc, is bilang isang Health Pilipinas Party List, paano mo ba, ikaw ba ang nag-isip nito or talagang maraming kayong nagkatulungan kayo para mabuo to ang pangalan na to at hindi lang pangalan kundi talagang magserbisyo ng tama para sa bayan? So paano ba nag-umpisa ang Health Pilipinas Party List? At totoo lang, marami po tayong mga taong nag-iisip din po dito at naniniwala po sa vision natin kasi ako po isang doktor at nakikita naman nila yung ginagawa ko na talaga kung ano man ang opportunity na makatulong sa kapwa ay talaga nandun din po sila para sumusuporta. So, kaya nga po, ang priority po natin, syempre, priority natin lahat kasi kalusugan. Wala tayong magagawa sa buhay kung kahit marami kang pera pero may sakit ka, walang silbi ang pera, di ba? Oh, tama. At kung hindi ka malusog, paano ka makapagtrabaho? At paano ka magbibigay ng serbisyo sa pamilya mo kung ikaw ay alagain din, di ba? So, you have to love yourself first para makapagbigay ka rin ng pagbibigay ng serbisyo at ang serbisyo po ay ito ang expression of love para sa ating kapwa-tao at saka sa pamilya natin. So, yan po yung naisip natin dyan. Priority po ang ating kalusugan. So, and then, marami din pong other professionals na nag-iisip na maliban pa sa kalusugan, nabuo po natin kung ano pa bang pinaka-importante sa pamilya. Every family, every parents would aspire to have, to provide education for their kids. But apparently, syempre sa experience po natin, marami po tayong
nakikitang kakulangan din po, let's say, classroom sa mga lugar na malayo-malayo, sa mga bukid at saka sa mga isla, may mga kakulangan po ng mga classrooms. Ginagawa na rin po natin ito na nagtatayo tayo ng mga classrooms, nag-donate po ng classrooms para po magkaroon po ng yung paaralan at safe po mga bata na hindi kailangan na magbiyahe ng 1 kilometro, 2 kilometro, or 30 kilometers. Yung iba po na experience namin para po makapunta sa eskwelahan. So, isa pa sa, lalo na nung COVID po, no? Marami pong mga batang hindi po nakapag-aral. Kaya isa rin po yan sa mga sanhi kung bakit po bumababa po yung literacy rate ng mga anak natin, mga bata. Lalo na yung kung hindi po sila nabigyan ng tamang pagtuturo. So, ito yung mga priorities natin because kung alam naman natin isang pamilya magkaroon ng professional na member ng family, ay makakatulong talaga sa ekonomiya ng family, magkaroon ng financial freedom, magkaroon po ng pag-angat ng pamilya nila dahil sa kaalaman at magandang either employee siya or magkaroon ng negosyo, at least prepared yung bata. And syempre bilang doktor, isa sa mga priority po rin po kasi kulang na po tayo ng mga doktor, nurses at saka mga midwives na magsiserve po sa atin. So pangarap din po natin na magkaroon ng scholarships ng mga doctors. And yun nga, it also goes without saying na talagang pag may magandang pag-aaral ay makapagkaroon ka ng trabaho. So hindi lang limited doon sa pagtrabaho, kundi pati rin dyan sa mga fishermen, sa mga farmers na kailangan ng suporta sa hindi mabibigay lahat ng suporta sa gobyerno. So baka sakali tayo din makabigay po ng abot kamay nating mabigyan ng pagtulong. Ayan, so narinig po natin ang puso ni Dr. Mildred Betangcol, Congresswoman Dr. Mildred Betangcol, na kung saan yan talaga po ang kanyang adhikain para sa atin lahat ng mga Pilipino. Sa buong pamilyang Pilipino, ang kanilang theme nga is kaagapay ng bawat pamilyang Pilipino. So thank you, Doktora, na pagbigyan mo akong ma-interview kita ng kaunti, pero hope someday another interview, pero gusto ko sana someday live talaga. Opo. Pasensya na po at medyo malayo ako ngayon. Oo, sige lang po. At kanina, nag-usap naman tayo, wala talagang hirap yung network, pero buti na lang at naka-standby na kami ngayon dito para hintayin yung portion na sabi mong nag-usap po tayo. Kaya nga po, kasi medyo nagluko nga. Pero sige lang po, ingat po kayo dyan sa Palawan, Dr. Mildred Betangcol. Talagang saludo ako sa iyo kasi medyo bihira rin po ang mga ganong tao na talagang ang iniisip ay para sa kapakanan din ng bayan ng Pilipinas at pamilyang Pilipino, di ba? So sana sa susunod magkaroon tayo ng bonding o ma-meet kita ng person para talaga ma-interview kita ng mas maganda dito sa studio namin. So, yan. Opo. So, thank you so much. At saka, pwede bang manawagan? Regards po tayo kay Louie, kay Chairman Louie, na baka marinig na tayo. Ako ay nagpapasalamat na suportado po tayo ng kanyang grupo, sa inyong grupo ng balikatan para po ay naniniwala po na talagang ay ng mas efficient at saka effective programs po. Ayan. So, thank you so much, Dr. Mildred Betangcol. Sana sa susunod pa, makausap kita muli. At salamat sa Help Pilipinas Party List na talagang pinagbigyan tayo ngayon. So, ingat po kayo dyan. God bless you all. And, Doc, more power and
always don't forget to pray. Opo. Prayer talaga. So last word sa mga kabataan din bago tayo O magpaalam. sa mga kabataan, advice ko po, at syempre ako ay isang nanay. Alam natin ang ating mga kabataan ay sila ang future ng ating bansa. So, sana po ay alam natin maraming pressures dyan. Makinig lang tayo sa mga parents natin, sa payo ng mga parents natin, kasi walang parent po na pangarap ay masira ang kinabukasan ng mga anak. Lahat ng parents ay nangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng mga anak nila at mas maayos ang kalagayan. So, work hard, persevere, be honest, keep your integrity, wag tayong ma-influence ng hindi maganda dahil alam naman natin na yung ating pupuntahan ay yung mas maganda ang ating kinabukasan at makatulong tayo sa ating pamilya at makatulong tayo sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Yes, so salamat Dr. Vitangkol sa pagbigay mo ng chance. So hope na someday makasama ka namin talaga. So thank you so much. Ingat po kayo dyan sa Palawan. God bless. Salamat po. God bless you too. Bye. Bye-bye. Maraming salamat sa ating bisita kay Bishop Solomon at sa ating guest na talagang welcome na welcome dito, si Dr. Mildred Vitangkol po ng Help Pilipinas Party List, kaagabay ng bawat pamilyang Pilipino. Yan. So, lagi po natin tandaan po, talagang ang malapit na po ang halalan. So, dapat po piliin din natin ng tama ang ating iboboto dahil po talagang kailangan nating bumoto ng tama para ang mapili natin ay talagang karapat-dapat para po sa ating bayan, para sa pagunlad ng bayan at para sa lahat ng mga Pilipino. So, okay, commercial muna po tayo. MTV please.
still the only one, still the only one. You will be the only one I love. You'll be the only one I love. You will be the only one I get. You'll be the only one I get. Until the end of time, I'll wait for you. In my heart, you're still the only one, still the only one. Yes, thank you so much sa ating mga kasama na nag-guest po dito. Narinig natin ang boses po ni Dr. Mildred Vitangcol po ng Help Pilipinas Party List. Yan. At salamat din po sa aking kaibigan na pumasyal ngayon, si Bishop Solomon. Medyo nawala na siya kasi biglang actually busy rin po sila. Siya po ay isa sa membro rin ng pamilya or kaibigan kasama po ng ating Senador Manny Pacquiao. Siya po ay talagang sumusuporta rin sa kay Senador Manny Pacquiao at kasama talaga po ni Senador. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakatutok dito sa Himig Kata at iba pa with Direct Gilbert C. Ako po yan. So, talagang sana nag-enjoy kayo kahit konti. Talagang nakakuha rin po kayo ng aral or at nakakuha rin po kayo ng tamang mensahe para sa ating bisita na nagsalita po kanina. Si Dr. Mildred Vitangcol po ng Help Pilipinas Party List. At last po, shout-out ko muna si Pastor LV at si Pastor Piding. Yan. Hello sa inyo dyan sa Antipolo. So mamaya, kita-kita po tayo dyan. And sana lahat po ng mga kaibigan natin na tumututok dito sa Himig Kata, sana po ay nag-enjoy naman po kayo at least narinig po ninyo ang mga mensahe ng ating mga kaibigan na tumatakbo as Help Pilipinas Party List. Yes? So I'm going to sing a last song bago po tayo magpaalam. After 2 days on the desert fun, I was looking on the riverbed. The story I told about the river, the flow, make me sad, I think it was dead. So I went to the desert on a horse with no name. I felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Come on. La 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 la.
the desert turned to the sea. There were plants and birds and rats and ticks. There were sands and hills and rain. The ocean is the desert and the life underground. A perfect disguise above. Under the city lies a harbor of ground, but the human will give no love. So I've been to the desert on a horse with no name. I felt good to be out of the rain. In the desert you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Yes, thank you so much dito po sa Himig Kata at iba pa. Maraming salamat. See you next week. God bless you all.